natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Praise the name of the Lord! Praise His name! Glory! Glory, glory, glory! Hallelujah! Purihin ang pangalan po ng Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. I believe the Lord had prepared something for us this morning. And I am much privileged, mga kapatid, na makapangaral muli sa church na ito. At ipinagpapasalamat ko po ang lahat ng ito sa inyong pastor. He is my friend. At what I think in my mind, si Pastor Rick Casimiro ay a man of vision and dignity. Kung hindi kasi ay kahapon tinitignan ko yung church nyo sa harapan, kung walang taong merong burden at vision, ay hindi mangyayari ang anupaman. No? I believe he listened to the Lord and obeyed the word of the Lord. And what is the dealing of the Lord for him, sinunod niya lang ito together with his family, mga kapatid. Thank you so much, Pastor Rick. And I believe, ano man ang pinasimulan mo, itatapusin po yan ng Diyos. Walang ginawa ang Diyos na hindi niya tinapos. Wala. Lahat ng ginawa at pinasimulan ninyo ay tatapusin po yan ng Diyos dahil ito'y sa kanyang gawain. It is not for our glory or own glory. We give back all the glory for all the blessing that we have sa ating pong Panginoon. Isa pa ngang malakas sa palakpak sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Salamat po sa inyong lahat ngayong umaga. At I am very excited kagabi pa na mangaral sa inyo, mga kapatid. I asked Pastor Rick nung isang araw, susundin ba natin yung tinatawag na Pentecost Sunday or gagawa ko ng isang mensahe na kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, Pastor, bahala ka na. So I am really today to preach what the Lord had given me. So salamat po sa umagang ito. And also sa lahat ng ating mga viewers dyan na nanonood, saan man kayo lupalop ng bansa o sa labas man kayo ng bansa, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga sa araw na ito. If you have your Bible with you, just open with me in the book of Mark chapter 5, verse 35. The Bible said, while he yet speaking or spake, there came from a ruler of the synagogue's house certain which said, thy daughter is dead. Alam niyo yung marinig mo ang isang bagay na masamang balita na kapag ito ay sinabi sa iyo ay manginginig ang buong kalamnan mo, mga kapatid. Sabi nung lalaki doon sa Panginoong Hesukristo, sabi niya, ba't inaabala niyo pa siya? Ang iyong anak ay patay na. Why troublest the master any further? In verse 36 he said, but Jesus, giving no attention to their word. I would like to focus on that praise of the scriptures. But Jesus, giving no attention for their words, and said to the rulers of the synagogue, have no fear. Lahat nga ng nangatatakot, magsabing amen. Huwag tayong matakot. By the end of the month, Thanksgiving ninyo, doon kayo sa taas, huwag kayong matakot.
Bakit tayo matatakot, mga kapatid? Ah, alam nyo, mas lalo nyong mararamdaman ang burden kapag nandun na kayo sa taas. The Lord said, have faith. Magkaroon ka ng pananampalataya, ang sabi ng Panginoon. We know that faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kung may pananampalataya ka, there is no, sabihin natin, walang hadlang na hindi natin maabot yung gusto nating mangyari sa ating buhay. So I would like to preach this morning sa pamagat na the art of not paying attention. The art of not paying attention. Pastor Rick, there is also a blessing pag hindi mo pinakikinggan yung ibang mga bagay. Hilingin ko po si Pastor Rick na manalangin sa salita po ng Diyos. Salamat Ginoo sa imong mapulong karon nga din among napatalinghugan pero sa pagbasa ang imong mensahe imong giandam ng daan uban sa imong alagad amahan. Hallelujah sa ko Ginoo nga kini nga mensahe alang kanamo nining adlaw. In Jesus name we pray. Amen. Amen. You may be seated. You may be seated. There are times that you need to listen and pay attention. May mga panahon na kinakailangan tayong makinig at magbigay po ng attention. At meron din naman panahon na hindi tayo dapat makinig at magbigay ng attention. You know, the Bible said in the book of Luke, chapter 11, verse 28, blessed are they that hear the word of God and keep it. Mapapalad ang mga tao na nagkikinig sa mga salita ng Diyos at kanila po itong iniingatan. Di ba? Kung merong mga bagay na napapakinggan tayo galing sa salita ng Diyos, dapat po nating ingatan ito. Also in the book of Jeremiah, chapter 29, verse 12, the Bible said, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. May mga bagay na kapag lumalapit tayo sa Diyos at nakikipag-ugnayan sa Diyos, ang Diyos ay nakikinig po sa atin. Everybody say amen for that. Di ba? Ang Panginoon nangungusap naman yan eh. May panahon na ang Diyos nangungusap sa atin, kailangan lamang pakinggan natin siya. I remember the father of the prodigal son, ang sabi niya, doon sa kanyang anak, kung ipaparaphrase natin ito, hindi sana naghirap ang kanyang anak. Pero anong sabi ng kanyang anak? Ama, gamitin ko na to ha. Yung nagbigay kanina ha. Ama, ibigay mo sa akin ang aking mana at sapat na ito. Hindi napigilan, pastor, ng ama. Dahil ang kanyang anak ay mahal niya. To make the story short, kinuha niya ang lahat ng kanyang mana, nagpakalayo-layo siya, inubos niya ang lahat ng kanyang mana sa lugar na kanyang pinuntahan, nagpakasiya siya, namuhay siya ayon sa kanyang kalooban at hindi sa kalooban ng kanyang ama. Alam nyo, there is always danger kapag ka hindi mo pinakikinggan ang iyong ama.
Lahat po ng mga anak magsabing amen. When your father told you something, this is for your own protection. Lahat ng mga young people magsabing amen. Pag sinabi ng tatay ninyo, huwag niyong gawin ito, huwag niyong gawin ito. Dahil naniniwala sila na ang kanilang mga habilin sa inyo ay para sa inyong mga kabutihan. Dumating sa punto, Pastor Rick, itong lalaking ito na naubos na ang kanyang kayamanan. At sasabihin natin, wala na siyang mapuntahan. Sa dinami-dami naman ng bansa, bakit dun pa sa bansa na yon nagkaroon ng kagutom? Pwede naman mangyari sa iba, Pastor eh. Pero di inaasahan kung saan naroon siya ay nagkaroon ng famine sa lugar. Wala na siyang pera, wala na siyang makain, kung kaya namasukan siya. Namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy. Sa kanilang kustumbre, ang baboy ang pinakamababang hayop sa kanilang paningin. Sa Middle East nga, ang baboy di nila kinakain at ipinagbabawal. Pero dahil sa pagsuway niya sa kanyang ama, nangyari sa kanya ang gayong bagay na hindi naman dapat mangyari sa kanya. Nagalaga siya. Nang sabi ng banal na kasulatan ay halos ang pagkain niya ay pagkain na ng baboy. Then, this come to his mind a realization na pinaalala ng Panginoon sa kanya, kung ikaw ay nasa iyong ama, ay hindi mangyayari sa iyo ang ganitong mga bagay. Remember this, brothers and sisters in the Lord. These things and this story, we can apply this with our family, mga kapatid. Sa isang nanay, tatay, sa kanilang anak. In vice versa, we can also apply this bilang si Pastor Rick na tatay natin sa pananampalataya at tayo'y kanyang mga anak. Right? Pag sinabihan po tayo ni Pastor Rick na huwag mong gawin yan dahil mapapahamak ang buhay mo. Kapag ikaw ay nawala sa pananampalataya, wala ka ng kaligayahan, matatanggap pa. Kapag lumayo ka sa kalooban ng dakilang Diyos, ang lahat ng bagay ay magiging masama at magiging pangit na sa buhay mo ang sitwasyon na hindi mo inaasahan na magaganap po sa iyo. Sabi niya sa kanyang sarili, I will go back to my father and ask him, Pastor, kahit na hindi niya ako tawaging anak, kahit na maging alipin niya na lang ako, ako'y babalik sa kanya at pupunta sa kanyang lugar. To make the story short, nung ang kanyang amay nakita siyang pabalik, there is a Mosaic law na kapag ikaw ay naging suwail sa magulang mo, pwede kang patayin sa pamamagitan ng pagbabato sa iyo. Yung kunin mo ang mana mo ng hindi napapanahon at namuhay ka ng hindi maayos sa lugar na kung saan ipinagbabawal sa iyo. Under Mosaic law, isa kang rebelde, isa kang tao na suwail sa iyong magulang, ang dapat sa iyo ay mapatay. Grabe ang punishment ng pagsaway ng mga anak sa magulang sa panahon po nila. Alam nyo, nung bumabalik na siya, nakita siya, sir, ng kanyang tatay. There is a custom sa kanila na yung suot ng tatay is like a robe, mga kapatid, na ang dulo ng kanilang talampakan ay hindi dapat nakikita. Ito'y natatabunan ng robe at hindi dapat makita ito. Pero sa sitwasyong yon, yung tatay niya tumakbo.
Hindi siya makakatakbo kung nakasuot siya ng robe, mga kapatid. Maaring inila niya pataas ito. Papunta sa kanyang anak. Pagkatapos niyakap niya ang kanyang anak, mga kapatid, it signifies the protection of the father to his children. Na baka merong mga tao doon sa panahon na yon na makita siya ay maaari siyang patayin sa panahon na yon. Niyakap siya ng ama at ang ama'y nagbunyi sa kanyang pagbabalik. You know, there are times sa buhay natin na dapat tayo makinig. At meron ding panahon na dapat di mo pinakikinggan ang isang bagay. Para bagang ilagay na lang natin sa perspective na ganito. Nung kayo nagsisimula magtayo ng pundasyon ng simbahang ito, siguro ang unang pumapasok sa inyo, imposible, sir. Imposible. Parang sa unang pundasyon pa lang, magkano nagagamitin ninyo? Magkano nagagastusin ninyo? Right? Habang tumataas ito, lumalaki ang gastos. Nung dumating ako nung nakaraang taon, na floringan na to, pero yung third and fourth floor, wala pa. Di ba? In-estimate ko nga kahapon, rough estimate, yung 10 milyon nyo, sa panahon ngayon, wala na yon. Pasok na pasok yon. Kung may contractor pa kayong kinuha, baka 20 milyones, pasok yon. Hanggang doon sa taas. May mga kapatid siguro tayo, Pastor, bakit naman ganyang kalaki? Wala dito niyan, wala dito niyan. Wala dito niyan. Pwede mo naman pagawa, Pastor, first floor na lang para tapos na. Masaya na tayo. Wala namang mga posting ganyan. Pwede naman yung ganun eh. Di ba? O sige, Pastor, second floor mo na. Pumayag pa, no? Nagbigay pa. No? Pagdating, naku, may third floor pa, may fourth floor pa. Kailan kaya titigil ang pagbibigay sa simbahan na ito? Pero ang kinagagalak ko, wala dito yon. Alam nyo nasa na siya? Natisod na siguro siya. Sorry. Di ba? May mga salita sometimes na naririnig tayo na dapat di natin pakinggan ito. Huwag mong bigyan pansin at huwag mong pakinggan ang mga bagay na hindi magko-contribute na maganda para sa paglago ng gawain ng dakilang Diyos. Mga kapatid. Unang-una, lahat naman ng bagay na material, hindi natin madadala sa kalangitan. If God bless your life, just bless God. Nung wala ka pang trabaho, young people ka, nag-aaral ka pa lang at makatapos ka ng pag-aaral mo, the first thing you can do is to bless your church. Right? Sumama ka sa mission. Sumama ka sa mga pangitain. Sumama ka sa mga pangarap. Sumama ka sa mga vision ng mga tao para sa gawain ng ating Panginoon. And the greatest investment na pwede natin gawin is to invest in the kingdom of the Lord Jesus Christ. Isang bagay bilang anak ng Diyos na dapat pakinggan natin yung mga mabubuting bagay na ating ginagawa. Darating ang panahon, lilipas tayong mga matatanda. Huwag muna ngayon. Sa panahon na darating. Right? Gusto ko pang mabuhay, sir eh. I am 61 years old na. Gusto ko abutin ako ng mga 150. Sa kalooban ng Diyos. Di ba? Alam nyo, tayo, yung mga young people dito, kasama ninyo, sasabihin nyo balang araw, isa ako sa naghalo ng semento sa simbahan na yan. Isa ako sa nag-sacrifice.
Isa ako sa gumawa sa gawain na yan. Tumulong, nagsuporta para matapos ang simbahan for the glory of the Lord Jesus Christ. Pag nawala ka, di mo na magagawa yun. Pag nawala ka, hindi mo na masasabi sa mga apo mo yun. Pag nawala ka, hindi mo na masasabi sa iyong mga anak yung mga bagay na yun. But there are times that we do not need to listen or pay attention. The Bible said, as soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the rulers of the synagogue, do not be afraid, just believe. Si Samson, ang kanyang lakas ay nagmumula sa kanyang buhok because he was a Nazarite. Meron siyang vow sa Panginoon na dapat gawin. In the book of Judges, chapter 16, verse 13, ang sabi po ng Bible, Delilah said to Samson, thou hast mocked me and told me lie. Ikaw naman, Samson, or in a colloquial word, ikaw naman, sweetheart, di mo naman ipinagtatapat kung saan nagmumula ang iyong lakas. Di ba? Parang boses ng pandaraya. Right? Ikaw naman, sweetheart. O, pagandahin pa natin. Ikaw naman, my love. You told me that you love me, but your secret is secret unto me. Di ba? Tapos sinabi niya sa verse 15, and she said to him, how can you say I love you when your heart is not with me? You have mocked me these 3 times, and you have not told me where your great strength lies. Sipin mo, sabi niya, sweetheart naman, 3 beses mo na akong niloloko. 3 beses mo na akong dinaraya. Una, sabi mo sa ganito. Pangalawa, sabi mo sa ganoon. Pangatlo, sabi mo ito. Pero hindi naman talaga nagmumula sa iyo ang katotohanan at hindi mo sinasabi kung saan nagmumula sa iyo ang mga bagay na kalakasan mo. Alam niyo, minsan ang demonyo, sabihin nga natin, demonyo, o wag kang titingin sa katabi mo. Ha? Dito na lang kayo tumingin sa akin, mga kapatid. Dito kayo tumingin, wag sa katabi. Sabihin natin, demonyo. Very wise ang demonyo na yan, sir. If you are not aware of his tactics, madadaya po niya tayo. Yung mga sikretong bagay na dapat hindi sinasabi, sinasabi natin. Hello? Di ba? Minsan nagsasalita siya na akala mo totoo. Pero ang gusto niya lamang ay masukat ang iyong kaalaman. Makita niya lamang kung hanggang saan bubuga ka. Hello? Sabi niya, you have told me 3 times. Samson, hindi mo ko mahal. Di ba? Alam niyo, may mga bagay na dapat hindi tayo nagsasalita ng mga bagay na hindi maganda, mga kapatid. May mga pananalita na dapat hindi mo pinakikinggan. Kalabitin mo, katabi mo, sabi mo, huwag kang makibinig doon sa mga hindi maganda.
Kadami pa naman nakalat ng mga marites sa mundo, mga kapatid. Ang daming mga marites talaga. Minsan sa Pentecostal, meron din. Pero wala dito sa ampayon yun. Wala dito yan. In verse 16, ganito sinabi, at nangyari ng kanyang igiit araw-araw, at kanyang ipilit sa kanya na ang kanyang loob ay naligalig sa ikamamatay. Isipin mo, araw-arawin ka ng asawa mo. Sabihin sa iyo ng asawa mo, akala ko ba mahal mo ko, bakit hindi mo sinasabi ang katotohanan? Every day that the Lord has done in his life, araw-araw sinasabi niya, akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba mahal at iniibig mo ako? Akala ko ba ako lamang ang tao sa buhay mo? Akala ko ba pinakasalan mo ako? Paano hindi ka mamamatay sa ganong klase ng babae, mga kapatid? Kaya napakapalad ng mga asawa natin, ano? Ako, personally speaking, I am very happy sa aking napangasawa. Sa dinami-dami ng niligawan ko, ito sumagot sa akin, ang pangako ko sa kanya, ma, hindi kita sasaktan kailanman. Oh. Di kita pagbubuhatan ng kamay. Igagalang kita. Alam nyo, nasa halos 30 taon na kami, hindi talaga siya nakatikim ng anumang bagay na ikakasakit ng kanyang damdamin at pangangatawan. I respect her very much. Sabi ng mga nanay, amen. Sana lahat. Kung hindi man, minsan kasi dapat magkaroon din tayo ng realization bilang mga nanay, no? Baka naman kasi minsan kaya tayo nasasaktan, sobrang bunganga din natin. Yung asawa mo malakas pa, sumisikad pa, ikaw ayaw mo na. Siguro nakakaintindihan tayo ron. Paggabi doon ka nakatingin, siya doon nakatingin. Pag tumingin sa iyo, kinakalabit ka. Huwag niyong bigyan ng masamang interpretasyon ito. Ha? Walang masamang connotation ito. Pero kung nanay ka, alam mo yun, nararamdaman mo yun. Diba? Minsan sinisiko mo eh. Lumayo ka dyan, tanda na natin. Layo, wag ganyan, wag mong gawin yan, matanda na tayo. Alam nyo, advice ko lang sa inyo to, mga nanay. Baka palitan kayo niyan. Parang wala akong kausap ha. Naintindihan nyo ba ako? Dapat pag kinalabit kayo, kalabitin nyo rin. Praise the Lord. Ito, paulit-ulit, araw-araw, para lang madaya niya si Samson. Si Samson, you know the story, nadaya po siya. Why? Nakinig po siya sa mga maling mga bagay. Tingnan nyo ang next slide. One of the most important things in living a victorious life for the Lord is learning how to ignore things or do not pay attention. Para daw maging successful ka, para daw maging victorious ka, hindi lahat ng iyong napapakinggan ay dapat mong pakinggan. Hindi lahat ng bagay na naririnig mo, susundin mo. Hindi lahat ng bagay na dumadaan sa iyong pakinig ay pakikinggan mo at susundin mo.
Alam nyo, kung ang pastor po ay gayon, madaling mamatay ang pastor. Kung lahat lang ng sumbong ng miyembro sa pastor, Diyos ko day, tatanda na ang pastor. Alam nyo, nung ako'y nagpa-pioneer, hindi ganito kaitim ang kulay ko. Sabi, niloloko mo na kami, pastor. Ha? Nung unang panahon, napakahirap ng buhay. Hindi ba kayo nabibless, pastor nyo, pinagpapala na? Alam nyo, kung ito in a right perspective, advice ko lang ito sa inyo. Wala pa kayo sa church, nandiyan na, Pastor Joe. I am pastoring a church for 35 years. Lagi kong sinasabi yan, Pastor. I know what I am saying. Alam ko yung sinasabi ko kung totoo o hindi. Nung unang panahon, ang hirap po ng buhay ng pastor. Grabe, gusto mong kumain, di ka makakain. Sabi nung asawa ng pastor sa anak niya, "Anak, magsaing ka na." Sabi nung anak, "Nay, walang bigas. Basta, magsaing ka." Yung anak ng pastor nandun, nagsaing kahit walang bigas. Nung maluto yung sinaing niya kahit walang bigas, sabi niya sa nanay niya, "Nay, kain na! Luto na yung sinaing!" Nasa lamesa na sila, sir. "Oh, nasaan ang kanin?" Sabi niya, "Nay, matuto kang kumain ng walang kanin at bigas." Di ba? Dapat ang attitude natin, kapag meron tayong kapatid sa iglesia na pinagpala ng Diyos, matuwa po tayo sa kanila. Hindi nyo alam ang mga pinagdaanan nila. Hindi nyo nakita yung hirap ng pagtsatsaga nila. Hindi nyo nakita yung mga sakripisyo na ginawa nila. Kaya sila pinagpala ng Panginoon, mga kapatid. You need to be proud of your brothers and sisters that God bless their life. Hallelujah. Halimbawa, makita niyo si Pastor Rick, pinagpala ng Diyos. Huwag ho kayong matitisod sa Kanya. Huwag kayong makikinig sa bulong ng mga demonyo at demonyito. Demonyita! Dapat ang maging attitude nyo, "Lord, salamat. Yung pastor namin, dahan-dahan mo nang tinataas. Dahan-dahan mo nang pinagpapala. Dahan-dahan mong pinakikita ang mga biyaya na ipinangako mo sa mga tunay na naglilingkod sa'yo." Way back 1993 when I was in the pioneering church, wala talaga, pastor eh. Hirap talaga ng buhay ng pastor. Preach ka ng preach. Sabi nga ng mga preacher natin, preach kahit walang rice. Preach Christ. Pumunta po ako sa isang mall sa Cubao. Dala ko yung attache case ko na Ecolac. Noong 1990, sikat na sikat yan, sir. Yung Ecolac, na kahit ibalibag mo, hindi nasisira. Na kahit upuan mo, hindi nabibiyak. Di ba? Ginagawang unan to ng mga pastor eh. Dala-dala ko yung attache case ko. Pumunta ako sa Fairmart na dating Cubao sa Farmers. May bibili na akong isang napakagandang necktie. Dala-dala ko yung attache case. Pagdating ko doon sa gate, nandun yung security guard, sir. Sabi niya, "Pakibuksan." Sabi ko, "Hindi na po. Ayun lang yung necktie. Bibilin ko lang. Lalabas na ako." "Hindi, sir. Di ka makakapasok." "Pakibuksan po."
haba ng pila. Ako, alam ko yung nasa loob, kaya ayaw kong buksan. Hindi niya alam kung ano yung nasa loob, kaya niya gustong buksan. In vice versa, kung magpalit kami, gayon din gagawin ko, pabubuksan ko rin sa kanya dahil hindi ko alam yung nasa loob. Di sige, hiniga ko. Nilagyan ko yung 143 na coding. I love you dito. I love you dito. Click. Bumubukat yun. Diba? Tapos babalik ta rin mo. Bubuksan. Sabi niya, ay! Nakita niya, 555 sardine ang laman sa loob. At saka bigas, mga kapatid. Galing sa magulang ko sa Cavite. Pauwi ako ng Bulacan, walang makain. Nangingi ako ng kanin, nangingi ako ng bigas at mga dilata doon sa nanay ko sa Cavite. Di ko malimutan yun. Hanggang ngayon, pag naaalala ko yung nakaraan sa buhay ko, nahihiya ako. Sobrang kahihiyan, nagtawanan yung mga nakapila. Sabi niya, naka-attach case, dilata ang laman at bigas. Pero ito'y nasa puso ko. Lord, hindi lahat ng panahon ganito ang buhay ng mga manggagawa ng Diyos. I believe, Lord, someday or somehow, you will bless my life. And I have no regret in my life today. Utang ng loob natin lahat ito sa Diyos. Kung nakinig tayo sa sanlibutan ng unang panahon, maaari mong di maranasan ang mga biyaya ng Diyos sa buhay mo dahil hindi ka nagpatuloy at nakinig ka sa mga maling pananalita ng dyablo sa buhay mo, mga kapatid ko. Never listen to the attack of the devil by saying something or uttering words by somebody which is not true. They will only put you down. They are not on your level and do not mind them. May magsalita man sa inyo ng hindi magagandang bagay, huwag niyong pansinin yan. Meron kang narinig, may mga bagay na ibinabato sa iyo. Huwag mong pansinin yan. Huwag mong pakinggan yan. Hindi makakatulong sa spiritual life mo at sa paglago mo ang mga bagay na yan, mga kapatid. You know, our text, Mark chapter 5, verse 22 and 28. The Bible said, and behold, there cometh a ruler of the synagogue named Jairus. And when he saw him, he fell on his feet. And in verse 28, the Bible said, for she said, I may touch but his cloth, I will be healed. Bro, come here, bro. Ika dito, tumayo ka dito. Sister, come here. Bro. Dito ka. Marunong kang umarte? Hindi, marunong ka. Huwag kang makinig, hindi po. Marunong, sabi mo, marunong. Sabi mo, marunong. O, konti, dagdagan mo. Sabi mo, marunong. Dito kasi. Masusubo kayo. Itong lalaki na to, sir, lumapit kay Jesus. Yung veracity ng kanyang pangangailangan sa Diyos, napakabigat eh. Pinuntahan niya na lahat siguro ng kakilala niya. Ito, men of authority ito. Kilala to sa kanila. Grabe, tumayo ka ng diretso. Kilala ka, sikat ka. Ang bira. May problema siya. Ang problema niya, yung anak niya, mamamatay dahil sa karamdaman. Lumapit siya kay Jesus. Kunyari lang, Lord, hindi naman ako bagay maging Jesus eh. Ang itim ko na to, hindi pwede. Lord, sabi mo nga, ganito ang script mo ha.
Lord, yung anak ko may sakit. Tulungan mo ko. Alam mo yung script mo? Testing. Lord, Hindi. Lord, hindi ganun. Lord, may authority. Lord. Lord, taga muna. Lord, ganun. Lord. Kasi, wag kang iyak, wag kang iyak. Lord, sabi mo. Kailangan mo ikaw nangangailangan. Lord! Narito ako sa iyo dahil ang anak ko mamamatay. Ganun yung urgency. Lord! Okay? Action. ano sa Ano? Nakalimutan mo? Oh, ito ulitin ko. Lord! Lord! Okay? Okay? Okay, nakatayo ako. Lord! Oh, Lord! Tulungan niyo po ako. oh sige. Yung Yung anak ko mamamatay. yung anak ko po namatay na po. Grabe. Palakpakan natin to. Grabe. Tapos, si Madam, sumingit sa eksena. Matindi na nga yung eksena. Mamamatay na yung anak niya. Sumingit to. Ang sabi niya, ang script mo, sister, ganito. Mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ni Lord. Gagaling ako. Kaya ba? Kaya Tagalog? English lang. O sige, sa English, paano ba? Sa English yon. O sige. Or you say it, and say, ano? If I may touch his clothes, I know I shall be whole. Grabe, English. Mahip. Parang mas madali ang English, no? If I can touch the hem of his garment, I will be healed. Di ba? Ganun dapat. O sige, sisingit ka ha. Yun ang script natin ha. Ikaw, alam mo na rin ha. Final na to. Sandali lang to. Okay? O, sisingit ka, kausap ko siya, sisingit ka. Ay, hilahin mo yung damit ko, ha? Huwag mo pigilan ganun, ha? Ha? Maliwanag, ha? Okay ka na? Prepared ka na? Ayan yung mic sa'yo. Oh. Huwag kang maiyak. Pambira, nakikinig ka sa demonyo, eh. Makinig ka sa Diyos. Okay? Huwag kang matatakot, ha? Oh, nandito ko. Sige. Oh, action! Lord! Lord! Tulungan niyo po ako. Ang anak If ko I po may ay- touch the hem of his clothes, I know I will be healed. Ano? Nakuha niyo yung... Nakuha niyo? Di ba? Yung urgency ng pangangailangan niya sa Diyos. Lord, sabi niya, tulungan mo ko. Di ba? Tulungan mo ko. Yung anak ko, mamamatay na, iniila niya ako eh. Gusto niya nga ako isama sa bahay niya eh. Pero ito, nag-uusap kami, bigla niyang hilahin mo, wag mo lang punitin. Hilahin mo. Sige, salita. Hilahin mo ako dyan, hilahin. If I may touch the hem of his clothes, I know I will be healed. Di ba? Thank you. Thank you. Mamaya yung offering nyo sa akin. Nakita niyo yung storya? Yung isa nangangailangan. Pumunta ka sa bahay ko, yung anak ko mamamatay na. Yung isa naman sumingit. Sobra tong babae na to. Sabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, ako'y gagaling. For almost 12 years, naghanap siya ng mga doktor. Naubos na yung pera niya. Isa na lamang ang kailangan niya. Yung Diyos na napakinggan niya. Marinig niya, may nag-witness sa kanila. Si Jesus ay nagpapagaling na karamdaman. Ang sabi niya sa kanyang sarili, makita ko yan. Mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit niya. Ako'y gagaling. Sa Mark chapter 5, tatlong istorya ang napapaloob dito. Una, yung lalaki na naposes ng demonyo, na inalinlan ng maraming legions of demons. Nung makita niya ang Panginoon parating sa ibayo,
siya'y tumakbo at pinagaling ng Diyos. Itong lalaki na ito na pinagaling ng Panginoon, ang siyang nag-witness dun sa babae na may karamdaman na siya'y inaagasan. Nabuo ang kanyang pananampalataya. Ang sabi niya, makita ko lamang siya. Ako'y pupunta sa kanya. Maipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Ako ay gagaling. You know, kahit na gaano, sir, karami ang pangangailangan natin, I believe God can do miracles in between the problems. May problema man dito, may problema man dito, may problema man sa harap. Ang Diyos laging merong katugunan sa mga pananalangin, sa mga problema ng mga taong nangangailangan sa Diyos. Huwag mo sabihin sa akin ngayong umaga na hindi kaya ng Diyos ang simpleng problema mo. I don't know kung saan ka nakatayo ngayon sa buhay mo. Di kita kilala. Di ko alam kung paano tumatakbo yung business mo. Di ko alam yung sarili mong pagsubok ngayon. I don't know. All the problems you have today, wala akong alam dito. But let me tell you, kung pakikinggan mo lang ang Diyos, kung maniniwala ka lang sa Kanyang mga salita, kung maniniwala ka lamang na kayang buhayin ng Diyos yung 12 anyos na dalagita na namatay. Kung paanong pinatigil ng Diyos ang agas ng babae sa kanyang pag-agas, sa kanyang pangangatawan for 12 years. Kung paanong pinalaya ng Panginoon ang demon-possessed man ay nagawa ng Diyos. Yung bang problema mo, hihigit pa ba sa mga taong binanggit ng Mark chapter 5, mga kapatid? Ano mang bagay, meron tayong pagsubok. Dapat ang pakikinggan natin ay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Shall we all stand this morning, mga kapatid? Hoping that you understand what I am saying this morning. May kanya-kanya tayong pagsubok. May kanya-kanya tayong mga pangarap. May kanya-kanya tayong gustong makamtan. I feel the burden of Pastor Rick. Gusto niyang matapos ito sa kapurihan ng Diyos. That is his problem. That is his longing. That is his desire. Pero kayo, may pagsubok din ba kayo? May mga trial din ba kayong nararanasan sa buhay? Meron ba kayong inilalapit sa Diyos? Let me tell you this morning, mga kapatid, hindi sinungaling si Jesus. God can do miracles on your problem. Kayang gawin ng Diyos. Kayang tugunan ng Diyos ang inyong mga longings at mga desires. What the attitude of these three person in the story of Mark chapter 5? Yung lalaking napuposes ng masamang espiritu. Ang sabi ng Bible, nung makita niya si Jesus, siya ay tumakbo sa Panginoon. And he kneeled down before the Lord and worship the Lord. Yung babae na inaagasan, basahin nyo sa banal na kasulatan. Ang naging attitude niya, lumapit siya sa Panginoon and he kneeled down before the Lord. Si Jairus, na sinasabi the main character of Mark chapter 5, lumapit siya sa Panginoon and he kneeled down before the Lord.
Meaning to say, brothers and sisters in the Lord, if you will come to the Lord with humility, if you will come to the Lord kneeling down before Him, God listen for your prayers. Nakikinig ang Diyos sa mga pananalangin ng kanyang anak. Nakikinig ang Diyos sa lahat ng hinihingi ng tao sa Kanya. Pinakikinggan ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan natin. Let me ask you a question. Meron ka bang pagsubok ngayong umaga? Meron ka bang gustong makamtan sa Diyos? Just come to the altar and kneel down before the Lord. Just come to the altar and kneel down before the Lord. Oh, Ramahakasan na lamaya. Come on! Sige, lumuhod ka sa Panginoon at sumigaw ka ng pangangailangan mo sa Kanya. Jesus! Jesus! Come on, come on, come on, come on! Come on, Jesus! Sige, kapatid. Sige. Makipag-ugnayan tayo sa Diyos. Makipag